Thank you, Kate. God bless you. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Ang Diyos ay buhay. Buhay po tayo lahat. Ang presensya ng Diyos ay ating nararamdaman ngayong umaga. Palakpakan naman natin ang mga kasama ng Panginoon. Hallelujah! Oh, yes. Glory, glory. Oh, Father God. Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords. Panginoon, maraming salamat po, Lord Jesus Christ, sa araw na ito. At binigyan kami, Panginoon, ng panibagong kalakasan, panibagong hininga, na pasalamat sa iyong kabutihan. Tunay, O Diyos, napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo sa aming lahat. Kahit kailan hindi tayo nagbabago. Marami kami mga shortcomings sa iyong harapan, pero ikaw, O Diyos, kailanman ay hindi kami pinagkukulang. Bawat isa sa amin ay hindi mo pinagkukulang, Panginoon. Maraming salamat po sa kabutihan mo. Alam po namin ang lahat ng ito, O Diyos, ay galing talaga sa iyo. Kaya kami buong pusong nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kabutihan, aking Ama. And this morning, O Father God, hiling ko, O Diyos, ang bawat isa Panginoon na iyong pagpalain. Banal na Espiritu mo, ang aming pong puso, ang aming pong isip, at ang salita mo na aming pong mapapakinggan, at aming pong mapag-aaralan sa umagang ito, O Diyos, ay tumago sa aming pong mga puso. Lord God, amin sa iyo ako ay nagtitiwala na ang salita mo ngayong umaga, Panginoon Diyos, ay magaling sa aming pong kaloob-looban. Hiling ko rin po, Panginoon Diyos, pagpalain mo ang iyong bayan. Maraming salamat po, dakilang Ama, sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming pong Panginoon Jesucristo. Amen and amen and amen. Ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, nais ko pong nasamahan niyo po ako. Ang mensahe ngayong umaga, dapat hindi siya po ang mag-preach this morning. Ano po? Pero alam niyo po, early in the morning ng Friday, sadya po buhay na buhay. Ginising ako ng Panginoon. At tinignan ko agad yung wall clock namin. Ang oras ay 3:30. Nagising ako sa isang panaginip ng tunay na totoo. Ang aming dream, ako'y nagpipreach sa gitna ng maraming tao. At tinawag ako ng MC. Nung ako'y tatawagin na ng MC, may isang lalaki na hindi ko siya mamukhaan. Tinanong niya ako, ano ang mensahe mo? May sumagot. Ang sumagot, ang sabi ng tingin, ngayong umaga, ang mensahe mo ay it's all about temptation. Nagising po ako na nagising. Ulitin ko ulit, tingnan ko ang aming wall clock, 3:30 in the morning. Pagkatapos ko naman ako nag-pray, Panginoon Diyos, ano ang ibig mong sabihin? I open my Bible. Binigyan niya ako automatic ng teksto, ng verse sa Biblia. Kaya sabi ko, Lord God, naikwento ko po ito kay Bishop, kinaumagahan ng Saturday. Kaya sabi niya, sige, ikaw, tumayo sa linggo, ngayong umaga. Ang kapatid ko kay Kristo, nais ko pong samahan niyo po ako, kung tayo po ay may Biblia, itong mismo ang teksto na ibinigay sa akin ng Diyos. Sa Book Luke, chapter 22, verse 39 to 40. Luke, chapter 22, verse 39 to 40. Ang title na ibinigay sa akin ng Diyos this morning, pinamagatan pong Avoiding Situations that Trigger Temptations. Ulitin ko ulit. Avoiding situations that trigger temptations. Samahan niyo po ako, babasahin ko po ito sa English, in other version. Ang sabi, and he came out and went and he was wont to the Mount of Olives, and his disciples also followed him. Verse 40. And when
the place, he said unto them, pray that you enter not into temptation. Bibigyan ko po ngayong umaga. Pray that you enter not into temptation. Ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ang Panginoon, parang mapapansin po natin sa Biblia, no? Ang Panginoon Diyos, pag gusto talagang ipakita sa kanyang mga disciple, ang magandang ehemplo, ang magandang halimbawa, palagi siyang sinisit-aside niya ang kanyang sarili, at sinasabihan niya palagi yung kanyang pong mga disciples, pray, manalangin ka, kasi mahina ang iyong flesh, ang iyong laman, kaya manalangin ka para ma-overcome mo ito. Palagi siya huwag kayong tatamad-tamad sa prayer, sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, palagi kayong manalangin, para huwag tayong matem. Ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, sa huling kapanahunan po natin ito, tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos, ay kinakailangan maging kakaiba. Kasi tayo po ay pinili, chosen by God. Pinili tayo ng Panginoon para maging ilaw ng sanlibutan. Para ang madilim na mundo ay magliwanag sa magitan mo. Sa magitan natin mga tinawag ni Kristo. Sa magitan po natin ng mga anak ng Diyos. Ang mundo ay palabok ng palabok. Ang mundo ay patilim ng patilim. Ang Diyos ay naghahanap ng tao, ng mananampalataya, ng anak niya, ng mundong ito'y maliwanagan, dahil ito'y patilim na ng patilim. Kung kaya, mga kapatid ko kay Kristo, ang nais ng Diyos ngayong umaga, tayo po ay maging maingat kasi mayroon po tayong kaaway, which is ang dyablo. Maraming mga mananampalataya, sabi natin sa panahunan, ay napukus po doon sa worldly pleasure. Natitempt by means of worldly pleasure. Ano po ba yung mga worldly pleasure? Marami po ngayon nagiging luxurious. Ang gusto, mag-work. Kasi, ang gusto niya ay yumaman. At magkaroon ng iba't ibang klase ng kung ano bang mga materialismo na bagay dito sa mundo. Kung kaya, nakakalimutan ang Diyos. Marami na isasabihin niya, ako naman nag-pray. Hindi ko nakakalimutan ang Diyos. Pero ang tanong, hinahanap ka ng Diyos. Alam niyo po, pakakagating tayo ni Satan sa mga bagay na mayroon ng mundo dito para hindi tayo magliwanag at ang mundo'y maging patilim ng patilim. Pero ang nais ng Diyos, kapatid, inawag ka ng Diyos for a purpose. Ang gusto niya ay sa magitan mo, ang mundo'y lumiwanag. Kaya huwag tayo magpapateng sa mga luxury. Ang panahon po natin ngayon, isa sa mga worldly pleasures, ay ang gadget. Maraming mga tao, wala nang panahon sa pagbabasa ng Biblia. Wala nang panahon sa pananalangin sa Diyos. Basta may hawak siyang gadget, maglalaro siya, manonood siya. At kung minsan, ang mga pinapanood ay pinapleasing sa harapan ng Panginoon. Pumapasok dun sa worldly pleasure at marami pang iba na ginagawa ang diablo para ang mga anak ng Diyos ay kanya pong katem. Pero ngayong umaga, mga kapatid, Jesus Christ was set powerful example. Ano po? Na ang Panginoon ay nag-fast 40 days and 40 nights. Siya ay tinempt ni Satan. Pero nagbigay po siya ng powerful example sa atin this morning. Kung ano ang ginawa niya, kung paano siya nag-resist sa temptation na ito, kung paano niya na-overcome ang temptation na ito. Alam niyo po, ang unang temptation na ginamit
Satanas sa ating pong Panginoon at tanda natin palagi. Si Jesus at the time, siya po ay nag-fast within 40 days, within 40 nights. After po noon, tinan po siya ni Satanas. Ang unang temptation, ang sabi po niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bagong ito. Sabi niya. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ito ang sagot ng Panginoon, ha? Ang sagot ni Jesus Christ. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ayan. Unang-unang ginamit ng Satanas, ni Satan, na temptation sa Panginoon. Kung tunay kang Misaya, anak ka ng Diyos, sige nga, ang patong ito, gawin mong tinapay. Yun ang unang-una. Di ba anak ka ng Diyos? Di gawin mo. Gawin mong tinapay itong patong ito. That is the first temptation, Satan, na to our God. Ngayon, tingnan po natin ang sagot ni Jesus Christ. Ulitin ko po muling basahin. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na pumutawi sa bibig ng Diyos. Sa ating pong kapanahunan ngayon, mga kapatid ko kay Kristo, marami na pong mananampalataya, hindi na kayang unahin ng Panginoon. Kung mayroon po tayong mga businesses, hindi na natin kayang ibigay kahit yung kalahating araw ng ating negosyo'y sarado. Alam niyo po, kasi ang gusto natin kumita na para magbili ng pagkain, pagbili ng ganito para kumita. Pero ang tanong, marami na rin pong mananampalataya sa kasalukuyan po natin. Hindi na nauna ang Panginoon palaging late. Ano ang tama? Walang devotion. Ang devotion po natin nag-start ng 9. Pero marami hindi na malating ng 9. Unahin mo na, sabi na sa tagas na po, magpa-late ka. Unahin mo munang kumita ka ng pang-pera para may pambili ka ng pagkain. Unang ginamit ay pagkain. Mga kapatid ko kay Kristo, sabi po, kung tayo po ay let's say for example, para po tayong negosyo. Hayaan po natin ang ating po mga empleyado. Kahit kung hindi mo kayang i-close ang iyong negosyo ng whole day, kahit ba ang araw ng kalahating araw ng linggo'y, hindi mo pwede isara ang negosyo mo para din ang iyong mga empleyado ay may panahon sila para makatungo din at manalangin din sa Panginoon. Ipagpalagay po natin, sila hindi born again, hindi sila Christians, sila Catholics, anong kanilang religion. Pero, kinakailangan, Sunday natin kung anong sinasabi ng Panginoon ang araw ng linggo, bigyan natin sila ng pagkakataon kung ano man ang religion niya, na ang araw ng linggo, mag-train sila na ang araw ng linggo ay para sa Diyos. Pero paano natin sila maliwanagan ang kanilang pumakaisip at paano po tayo ngayon magsiset ng isang halimbawa kung tayo mismong mananampalataya ang araw ng linggo, sarado, instead na sarado ang ating negosyo, bukas ang ating mga negosyo. Do you think masishare ninyo sila ng Word of God? Hindi po. Ang hirap i-win ang empleyado mo at mahirap i-win talaga kung ikaw mismo na employer ay hindi nila nakikitaan ng good example. Paano ma-win ang empleyado mo na magpakalapit-lapit sa Panginoong Diyos kung ikaw mismo ay wala ka sa church? Diba? Mahirap. Isa yan sa temptation na ginagamit ngayon ng Diablo. Kaya nga nila unang-unang ginamit niyang iter sa Panginoon. Mga kapatid, alam niyo po, kung tayo po'y uunahin lamang po natin ng Diyos, sisiguraduhin ko po kayo, hindi kayo pagkukulangin ng Panginoon. Naalala ko noon Sister Waway. Sister Waway, very close yun sa akin eh. Dati po, ang lumang tindahan nila noon ay yung palengking luma. No? At ang kanilang tindahan ay talaga nasa gitna ng ito yung gitna. Ang dito lang talaga, bungad na bungad sila. Araw ng linggo, hindi niya talaga ma-give up. Kasi sabi niya, Pastora, yung lang kasi yung araw na talagang mabili. Pag araw ng Lunes, Martes, Merkulis, Biyernes, Biyernes, ay talagang kahirap naman eh. Kaya ang araw lang ng linggo, mabili talaga. Ay, hindi ko talaga kaya i-close.
Alam niyo po, ang challenge na sinabi ko sa kanya, bakit hindi niyo po subukan? Subukan ninyo ang Panginoon. Kahit yung kalahating araw, subukan niyo ibigay sa Diyos. Hayaan niyo rin kalahating araw ang pahinga at magsimba rin ang inyong mga empleyado kung saan man sila denomination belong. Nang una hindi niya talagang mahirap. Pero, alam niyo, isang araw, kanyang give up. Give up niya ang kalahating araw ng linggo. Pagkatapos ng service dito, kakain lang sila at sila'y pinapapuksan na niya yung kanyang tindahan. Alam niyo ang kanyang testimony? Puta, talaga ang Diyos pala yung mabuti talaga, pastora. Yung kikitain namin sa kalahating araw na yun, ay pagdating ng hapon, sadya naman ang dami namin customer, ibinabalik ng Diyos. Yun na po yung na-maintain na po niya. Na-maintain na po yun hanggang sa po'y nadala na ng ibang bansa. Hanggang sa ipagbili po niya po anong yung kanyang tindahan. Alam niyo po, isa po ginagawa niya po yun. Kaya kung ang araw ng linggo ay inuuna natin dahil gusto natin kumita, pero ang ating mga empleyado ay hindi natin sila binibigyan ng pagkakataon na tumungo din sa kanilang denominasyon at mag-church din para manalangin din sa Diyos. Dahil ba sila hindi born again? Kaya hindi natin sila bigyan ng pagkakataon na sila'y magpahinga? No. Ang araw ng linggo ay para sa Panginoon, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya nga, ang sagot ng Diyos, hindi lamang sa tinapay na nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ganun niya niridyo ni Satanas. Kasi ang temptation, palagi ay kailangan kong mag-earn, more, kasi gusto kong magkaroon ng ganito, masarap na pagkain, gusto kong magkaroon ng ganito. Mga kapatid, bigay mo ang sakanan sa Diyos. Unahin mo ang Panginoon. Ano man ang i-desire ng puso mo, huwag ka lang magmadali. Ibibigay ng Diyos yan sa iyo. Hindi ka niya pagkukulangin. Sumunod na temptation na ginamit ng Diablo kay Satanas. Ng Diablo kay Jesus. Sabi niya, magpatihulog ka. Ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel. Sabi niya, magpatihulog ka. Ibibilin ng Diyos sa mga anghel na ingatan ka. Your temptation na sinabi ngayon ni Satanas kay Jesus. Pero anong sagot ni Jesus? Huwag mong subugin ang Panginoon mong Diyos. Yun. Huwag mong subugin ang Panginoon mong Diyos. Ngayon, tingnan po natin ha. Magpatihulog ka. Ipagbibili naman ng Diyos eh. Okay lang sa'yo. Magpatihulog ka. Hindi ka papabayaan ng Panginoon mo. Ngayon, kahit saan ka pumunta, itinip ka ng Diablo. Kahit saan ka pumunta, sige, punta ka dito, punta ka doon. Iwagasin mo ang pera mo. Punta ka doon, happy-happy ka. Happy-happy ka mo. Hindi ka maano. Iingatan ka nga ng Diyos mo eh. Sige. Uminom ka ng maraming alak. Iingatan ka ng Diyos mo. Anong pagpapala na tayo ka ngayon? Punta ka dito, ubusin mo lahat yan. Ipuprovide ng Diyos mo ang pangailangan mo. Ang salita ng Diyos ay babalik na rin ng Diablo para ang tao itinip. Pero ang sagot ng Panginoon, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Alam niyo, sa huli natin kapanahonan ngayon, but this way, ay meron pa akong na-counsel. Tayo ay nasa huling kapanahonan na. Ang pagpapala na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, do not allow Satan to tempt you na yung pagpapalang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ay dadalhin mo lang kung saan-saan. Pag may pera, punta sa ganito, punta sa Boracay, punta kung saan, happy-happy. Pagdating sa bahay, pagod, pinabukasan, wala naman pera na, at minsan, nangungutang na naman. Alam niyo po, kung ang pananalapi na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay ating pong sinupin ito, manalangin sa Panginoon na mai-manage natin wisely ang ating pong pananalapi. Hindi ka maghihirap. Kapatid ko kay Kristo, hindi. Kung ikaw ay empleyado, ang sweldo mo ay ganito lamang. Kung ikaw ay tapat sa Diyos, masinop ka sa pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, hindi yung pag may pera ka ngayon, ititip
na mag-ipon. Pag ang iyong company nag-file ng bankruptcy, ni Singkundoy, wala kang makakamtan pag nag-file ng bankruptcy ang isang company. Ngayon, saan ka na ng puti? Pero ang tunay na matalino ang anak ng Diyos na hindi nagpatitin sa gawa ni Satan, ang pagpapala ng Diyos ay ganyan si Sinupin, hindi niya wawalasin. God forbid, lubing man ng Panginoon nag-file ng bankruptcy ang iyong company. Within 1 year, ay pwede kang masumpan sa biyaya ng Diyos, hindi ka maumutang kung more than 1 year. Maghahanap ka ng trabaho, makakita ka ng trabaho, pero hindi ka maumutang. Why? Kasi ang pagpapala ng Diyos ay sininok mo. Kung minsan naman kasi may blessing ng Panginoon, mayroon naman ganito, binigyan ka ng blessing ng ibang tao kasi ginamit ng Panginoon yung ibang tao para i-bless ka. Allah, ay sabihin, hindi, binigyan na naman ito. Uupusin niya agad. Kung kakagad sa ganito, uupusin niya agad. Yan ang temptation na ginagawa ng Diablo. Kahit nung sa pagpapala na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ititem ka ng Satanas para ay maubos, para wala kang masay, para kinabukasan may utang ka na naman. Pero hindi yan ang plano ng Diyos, kaya kapatid ko kay Kristo, sa atin ang Panginoon. Kaya sabi ng Diyos kay Satanas, huwag na huwag mo susubukin ang Panginoong Diyos mo. Okay. Ang pangatlo, at huling temptation na ginawa ni Satanas kapag itempt sa ating pong Panginoon after ng 40 days and 40 nights na nag-fast ang ating pong Panginoon. Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. Sinabi ng Diablo, ibibigay ko ang lahat ng ito kung magpatira ka at sasamba sa akin. Ayan. Sabi ng Diablo, nakita mo yan, dinala ang Panginoon sa pagtaas ng bundok. Ang nakita mo yan? Yan. Ang lalaki ng mga building. Lahat ng yan, ibibigay ko sa iyo. Magpatira ka lamang sa akin, sambahin mo ako. Iyo lahat yan. Pero ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko, ang sagot ng Panginoon Diyos ay ito. Lumayo ka sa Satanas sapagkat nasusulat ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nireview siya automatic ng Panginoon. Satanas, lumayo ka! Ang Panginoong Diyos mo ang iyong paglilingkuran at siya lamang ang iyong sasambahin. Yun ang review ng Panginoon kay Satanas at lumayo si Satanas. Sa uli natin kapanahonan ngayon, mayroon po lang ito. Ibinibigay, isinasamla ang kaluluwa sa Diablo para lamang siya yumaman. Alam niyo po mga kapatid, alin mo ang yaman sa mundong ito? Isinangla mo ang kaluluwa mo sa demonyo. Alin mo ang lahat ng yaman na mayroon ka? Pag kinuha ka ng Panginoon, ang iyo namang kaluluwa ay pupunta sa dagat-dagatang boy. Doon forever ang paghihirap mo. Minuto, oras-oras, ang kaluluwa mo nakakaramdam ng pain. Hindi ka nasusunog. Kaya tunay na may impyerno at tunay na mayroong heaven. Naalala ko yung pinost ni Sister Luli, ni Pastor John. Na-aksidente siya. Namatay siya. Pinag-pray siya, nandun siya ng, patay na talaga. Pinag-pray siya ng mga pastor na mabuhay pa. Pero ang kanyang kaluluwa ay nag-depart na sa kanyang body. True story po yun. Nag-depart sa kanyang body at yung kanyang kaluluwa ay tinaon ng dalawang anghel ng Diyos. Ang kanyang kaluluwa ay dinala sa heaven. At doon nakita niya ang mga saints na nagpupuri sa Panginoon. Hindi daw niya kaya na-explain. Nandiyan ini-interview. Hindi niya kaya na-explain yung tinig ang ganda na sila ay nakatingin doon sa isang hindi niya magtingnan dahil masakit sa kanyang mga mata. Pero ang mga saints ay nakakatinig sa Panginoong Jesus. Nagliliwanag, pero siya hindi niya matingnan.
masakit, mabubulag siya, masakit ang sa mata. So sabi nga mga sakit tiga, si Jesus Christ, which is biblical po yun. Ano po? Ngayon po, dahil gusto niya ang mga awitin na nagpupurit, ibang pakiramdam niya. Pupunta na sana siya doon, pero tinawag siya ng mga anghel. Diyan, hindi ka pa pwede dyan. Dito ka. Hindi siya pinapunta doon kasi hindi pa niya oras. And then, dinala naman po siya sa isang lugar na maraming mga bulaklak. At yung mga bulaklak ay kumakanta. Nagpupuri sa Panginoon, kumakanta. Sabi niya, tinig, ay hindi ko maintindihan. Alala ko yung sinabi ng salita ng Panginoon yung subo ko Matthew. Kung walang magpupuri sa akin, kahit bato, ay kaya niyang pagsalitain para magpuri sa Kanya. Kahit bulaklak, kaya niyang pagsalitain para magpuri sa Panginoon. Tayo, tao, nilangka ng Diyos, tayo sa Kanyang wangis sa Kanyo. Di ba ka? Magpupuri tayo dapat sa Panginoon. So, kulit yung kwento iyon. Ngayon, pagkatapos nito, tinala naman siya ng anghel doon sa isang gate. Pagdating nila doon, sa harapan ng gate, nagbukas yung gate. Nakita naman nila ngayon, yung naglalagablag, nakita niya ngayon yung naglalagablag na apoy. Kumukulong na sobre. Na yung mga tao hindi niya maintindihan yung groan. Nagmamakaawa na alisin sila doon. Sabi niya, yung uod, nakikita niya yung uod, pumapasok dito, lumalabas itong buhay. Hindi sila nasusunog, kaya sila inadoon doon sa gitna ng apoy, pero hindi sila nasusunog. Tapos habang nakikita niya, bumubulusok yung maraming kaluluwa na tinatapon doon. Ang dami bumubulusok. At tinatapon doon, pagdating sa pagbagsak, yung sa bumulong asopre, sila yung umiiyaw, masakit, hindi maintindihan kung anong pain na nararamdaman. Kaya nagkaroon naman siya rin ng kabigatan. Kung kanina doon sa heaven, siya tuwang-tuwang. Ngayon, nagkaroon naman siya ng kabigatan at takot doon sa pag natapon pala, dito mapupunta. Ang Biblia ay nagsasabing mayroong impyerno, mayroong langit. Tunay na totoo po iyan, mga kapatid ko kay Kristo. Pero sa ating pong kamalahunan ngayon, ang demonyo ay gumagala talaga siya para po tayo po silain at tumayo sa ating pong Panginoon. Pero kinakailangan lamang po, mga kapatid ko kay Kristo, pag tayo po yung inet, sige, bibigay ko sa iyan, kapalit ng kaluluwa mo, akin ka, ito ang iyaman mo, iyo ang iyaman na ito, pero kaluluwa mo ay akin. Pero pag namatay ka naman, kapatid, ang taong na ito ay mapupunta talaga sa dagat-dagatang apoy. Anong saysay? Anong saysay ng dami ng mayroon ka dito sa mundong ito? Kung ang kaluluwa mo naman ay manghihirap doon sa impyerno, wala saysay. Hindi ko sinasabi na tayo po'y maging tamad, pero dapat alam po natin kung ano ang ating pong priority sa buhay na ito. Ang priority natin sa buhay na ito ay ang paglingkuran ang Diyos. Si Pastor John, yun po'y nabuhay. Nabuhay siya muli. Dinala siya muli ng anghel pababa. Nakita niya muli yung kanyang body na iniiyakan. Pinag-pray na mabuhay siya. At nang siya nilagay muli ng kanyang kaluluwa doon sa kanyang body, muli siya nabuhay. Kaya ang kanyang testimony, ang sabi niya, kinakailangan talaga paglingkuran ang Diyos at magwag magpatik sa kung ano pa man yaman dito sa mundo. Okay po, kung kalooban ng Diyos na yumaman ka, salamat sa Panginoon. Pero wag na wag mo kakalimutan ang Diyos. Ang yaman na mayroon ka ay gamitin mo para sa kalwalhati ni Kristo. Yun ang pleasing sa harapan ng Panginoon. Pag tayo tinitempt ng Diablo, gamitin natin. Kailangan ng Kristiyano marunong pong mag-rebuke. Kanina habang tayo nag-worship, ako rebuke ng rebuke. Alam niyo kung bakit? Pinahihilo ako.
nahihilo ako, parang umiikot yung ang paningin ko. Pero, nag-review ko. Review ko, alam kung gawa lang ni Satanas yun, para na ako makatayo dito sa harapan ngayon. Pero mas makapangyarihan ang Diyos ko na mayroon ako kaysa Kanya. Ngayon, tingnan po natin ha. Sa 1 Peter, kung ang Panginoon, Christians, kung ang Panginoong Jesus ay tinek ng demonyo, ng diablo, after nang siya'y nag-fast, after nang siya po'y nag-pray, tayo din. E ganun din ang gagawin ng diablo. I-detect din niya tayo. Pero, ano ang dapat po natin gawin? Ano ang sabi ng Biblia? Sa 1 Peter chapter 5, verse 8, ganito ang pagkasabi ng salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 5, verse 8. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang niyong umaatungal at ali-aligid na humahanap ng masisila. Yung ang diablo na kaaway natin ay umaatungal, naghahanap ng masisila. Ang sisilain niya sa palagay ninyo ay sa kanang kanya na? Hindi. Ang sisilain niya, ikaw, kapatid, tayo na malapit sa Panginoon, tayo ang kanyang sisilain. Tayo ang kanyang ititemplado para tayo po'y umalis sa kamay ng Panginoon. Pero alam niyo po, sa 1 Peter chapter 5, verse 9a, ito ang dapat natin gawin. Labanan ninyo at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Sabi nga ni James, resist the devil and he will flee from you. Labanan natin siya. I-review natin siya. Kausapin natin siya. Be watchful. Be vigilant. Maging watchful po tayo. Baka ang ginagawa sa atin ng diablo ay ganito na. Ay hindi tayo nagiging watchful, tayo na nagpakanay na. Mga kapatid, wag na wag. Wag natin hayaan. Pag alam mo ikaw ay tinitent na ng kaaway, ay automatic, umalis ka dyan, lumayo ka, i-review mo. Hindi yan ang plano ng Diyos sa iyo. Naalala ko po yung isang testimony ng isang mananampalatayang lalaki. Sabi niya, Pastor, one time, sakit ng katawan ko talaga, as in masakit. Ngayon, ako'y nagpamasahe. Pumasok siya sa isang naman, nagmamasahe. Pinasahe ako. Kapag nung ako'y tapos ng masahiin, ako'y pinulungan. Nung babae nagmasahe sa akin. Kaya alam nila kung anong ibig sabihin. Pero, automatic nireview niya. Hindi po. Nagpunta ako dito para magpamasahe na. At ako'y umalis na kaagad. Kaya po natin ha, ang diablo sa panahon po natin na yung ganon siya, katindi. Mag-tempt. Ano? Sa ating pong panahon na yun, tingnan po natin ang news, ang dami-dami kumakalat na sakit, HIV. Ang mga kabataan ngayon, okay lang sa kanila yun. Kaya ang dami nagkakasakit. At alam niyo po, pag isang lalaki o isang babae masakit ng HIV, ang gagawin nila, mangahawa sila ng mangahawa kasi gusto nila dumami sila. At yan ay gagagawa ng diablo. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, resist the devil and he will flee from you. Kung ang mga temptation na yan ay lumalapit sa iyo, may lumayo-layo na po tayo dahil baka tayo ay madali pa. Be watchful, mga kapatid. Ngayon, tingnan po natin na. May tatlong klase ng temptation na ginagamit talaga sa Satanas sa ating mga mananampalataya. No one is exemption. Lahat po tayo. Mapapastor ka, mapamiyembro ka, mapasileaders ka, mapa-elders ka, lahat tayo. Ito ang ginagamit niyong weapon against us kasi gusto niya matempt tayo at magkasala tayo sa Diyos. Ang una, the lust of the flesh. Yan ang unang-una na ginagamit ni Satanas sa tao. The lust of the flesh. Tingnan po natin ha. Magsasayang ako ngayon ng halimbawa. Si David, nadali siya ni Satan. Saan? Lust of the flesh. Dapat
sabi sa kanya ng Panginoon, pangunahan niya ang mga Israelite, mga sundalong Israelita, habang sila'y nakikipaglaban sa mga Philistine. Siya dapat ako muna doon sa labanan eh. Pero ang ginawa niya, hindi. Tinayang siya ngayon ni Satanas, huwag ka na, may marami ka naman mga hiniraldiyan, magagaling, magigiting. Hayaan mo sila. Ikaw, lumito ka na. Lumito ka na. Ibig sabihin, hindi niya pinakinggan ang Panginoon na dapat siya nangunguna. Ang pinakinggan niya ay ang bulong ng diablo. Hindi siya nanguna. Ang pinanguna niya sa kanyang mga sa kaglabanan na yun ay si Joab, ang isa sa magiting niyang hiniralo. Ngayon, dahil wala siya ginagawa, nandun lang siya. Pumunta sa Piranda po, sige nga, punta muna ako sa akin. Malapala siyang tahanan, ikutin ko ito, pupunta ko sa Piranda. Pagpunta niya doon, nakikita niya. Kapit-bahay niya siguro, nakalaw niya sa baba. Siguro yung bahay naman ni Urias at ni Batsiba ay hindi ganun ka ayos. Bukas may puta siguro, nakita na rin niya si Batsiba. Bata, maganda ang katawan, sexy. Wala si Urias na kanya rin magiting na General doon na nandun sa labanan din, kasama ni Joab, ay humihal ang last of the rest. Tawagin si Batsiba, dahil gusto ko siya, inangkin niya si Batsiba. Humihal ang last of the rest. Pinapatay pa niya ang asawa nito, si Urias. Nakakaawa naman. Pinauwi niya si Urias para maging malinis ang kanyang ginagawang kalukuhan. Pinauwi niya si Urias. At sabi niya kay Urias, asawa ni Batsiba. Pero nanggal na yun, naamin na niya si Batsiba. Natatakot lang siya, baka magpuntis ito. Magkikilala at tanong, sino ang ama niya hanggang mag-lit? Ngayon, sabi niya kay Urias, sige, alam kong ikaw naman ay napapagod. Alam kong ikaw kailangan magpahinga. Umuwi ka na muna at sitingnan mong asawa mo at mag-relax ka. Yan po natin yan ha. Ngayon, si Urias ay mas malalim pa ang conviction sa hari. Kinabukasan, nagising ang hari, hindi niya, nakita niya si Urias, andun lang sa gate ng palasyo. Tinapitan niya, bakit hindi ka ba umuwi sa inyo? Anong sagot sa kanya? I-review na siya doon automatic eh. Malari, hindi ko po matake na ako'y sumiping at magpakaligaya sa piling ng aking asawa samantalang ang aking mga kasama ay nagpakandamatay nasa sa giyera. Doon na-realize na ang tao dito malalim ang conviction. Hindi ko siya kaya. Malalim ang conviction niya. Ganito na lang. Sabi ng diablo, hindi mo siya kaya. Mas malalim ang conviction niya sa iyo. Hindi mo siya kaya. Ito ang gawin mo. Bulong ni Satanas. Gumawa ka ng letter. Bigay, pagpadala mo sa kanya, pero ang laman ng letter, okay, Joab, ito si Urias, ilagay mo sa pinakamatinding na barang. At siya mismo ang ipapain mo talaga. Siya ang maging pangunguna sa labanan ng pinakamatinding. Si Urias ang nagdala nun ng letter na yun. Yung pala siya ang nilalaman ng letter na yun. O, di ba ga? Nakagawa ng isang krimen. It's because of lust of the flesh. Sa ating pong panahon na yun, maraming ganyan. Kaya be careful, be watchful, be vigilant. Kahit ano bang gawin sa iba ni Satanas? Kung mahal mo ang Panginoon, you will resist Him. Alala ko, tinapon natin na. Pagsasait pa ko na isang halimbawa sa Biblia. Si Samson and Delilah. Alam na naman kayo ating mga Sunday school teacher. Si Samson at Delilah. Si Samson ay sa Nazarite. Ang kanyang buhok, doon nagbubuhat yung source of power that come from the Lord. Kaya siya malakas. Kahit anong dami ng kalaban, mga Philistine, mga Americans na yan, ay pag siya lumaban dyan, ay talo niya lahat. Malakas. As in malakas. Walang nakakatalo. Ang malakas siya.
Kasi ang source ng power niya ay buhok niya. Yung buhok niya hindi pwedeng gupitan. Pag pinutol yung buhok niya, back to ordinary tao siya. Kung anong lakas ng tao, magiging ganunan siya. Kasi powerful yung pinagmula ng power ng buhok niya. Ay sino yun? Si Yahweh, ang Diyos. Pero ginamit ni Satanas ay sino? Para huwag siyang gamitin ng Panginoon. Si Delilah, isang Philistine woman. Inakit-akit siya. Ibinigay ang sarili para lamang matuklasan kung anong weapon. Be careful, men. Even women, be careful sa temptation na ginagamit ng diablo. Sinasayaw-sayawan siguro siya ni Delilah. O sige, ibibigay ko siya ng tawag ko. Basta ibigay mo lang sa akin ang sikreto mo. Ay, binigay na. Nung una, hindi. Pangalawa, hindi. Pangatlo, binigay na. Oh, ay hindi. Naputol. Ginupit. Habang siya natutulog. Kasama si Delilah. Ginupit ang kanyang buhok. Back to normal siya. Lakas ng tao na ngayon siya. Kaya ano nangyari? Lust of the flesh. Kaya kinapo natin mga kapatid kay Kristo. Ang mga ito, dahil nakinig sa bulong ng diablo, pinairan yung laman. Pinairan yung laman. Pero isang kabaligtaran ng isang lingkod ng Diyos na mahal talaga ang Diyos. Tunay ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Sino? Si Joseph. Si Joseph, ang sabi ng Biblia, ay tinek ng diablo. Sino ang tinek ng diablo? Ang asawa ni Potiphar. Sinabi ng diablo kay Potiphar, ang gandang katawan ni Joseph, magandang lalaki, matamos ang ilong, mabuti, maganda. Tinek na si asawa, si Mrs. Potiphar ng diablo. Tinek naman siya ngayon. Nagpag-api naman siya sa diablo para item. Si Potiphar ay si Joseph. Pero alam niyo po, hindi. Hindi talaga kinagat ni Joseph. Kasi ang katwiran niya, mahal ko ang Diyos. At respetado ko ay yung aking boss, si Potiphar. At the same time, una sa lahat, mahal ko talaga ang Diyos. Hindi ko pwede ipagpalit ang aking pananampalataya sa isang babae lamang, sa isang panandaliang aliw lamang. Ipagpapalit mo ang pananampalataya mo, ipagpapalit mo ang kaluluwa mo na mapunta sa heaven sa isang panandaliang aliw lamang. Na pagkatapos ipagsisisihan mo, mawawasak ang pamilya mo, mawawasak ang pananampalataya mo. Dahil lamang sa panandali ang aliw. Kung matalino tayo, mga kapatid ko kay Kristo, kahit anong tukso ay hindi mo ipagpapalit ang Diyos na mayroon tayo. Amen po ba? Alam niyo po, importante, kada natin ito palagi ha, importante ang kaluluwa. Importante ang kaluluwa sa lahat. Ngayon, kung ikaw ay may asawa mo ay matanda na, nakakita ka ng isang dalaga, bata, sexy, maputi, mas maganda kaysa asawa mo. Kasi matanda na asawa mo. Pagpapalit mo ba ang asawa mo? Kapatid, ang pag-aasawa ay lifetime. Kahit na yan ang asawa mo ay tumaba na, matanda na, maputi ng buhok, still you have to love them. Ngayon, sinisigaw-sigawan ka ng asawa mo, still you have to love them. Dapat pa rin natin sila. Kasi asawa natin ay forever. Yan yung talagang forever. Hindi natin sila pwede ipagpalit. At huwag tayo mapatukso sa diablo. Naku, palitan mo yan, sinisigaw-sigawan ka lang. Palitan mo niyan. Tanda natin ito palagi ha. Gaano man kaganda isang babae sa bata pa, pag tumanda yan, faded na. Tama ba? Alala ko si Lorna Tolentino, bata pa ko noon. Pinagtari, pumunta sa amin sa Sibuyan.
Yan ay dalaga, bata pa ako, ganda-ganda talaga ako. Nadaog na yan, punto niya nagdaog sa pantalan sa amin. Kami ng mga bata pa, doon kami lumalangoy, doon kami nagdaday, kasama ko sa nagdaday. Yung mga bata pa kami. Dumaong yung ano daw, yung sinakyan ni Lorna Tolentino, hindi nandun na kami. Ganda. As in, ang ganda-ganda talaga niya. Yung baka-baka, ganda-ganda. Pero tingnan ninyo ngayon, faded na. Hindi na siya ganun maganda. Di ba ga? Gaano man kagwapo ang isang lalaki pagbata, kapag kumanda yan, faded na din. Ngayon, ipagpapalit mo ba ang asawa mo? Hindi. Kaya, mahalin natin ang ating asawa. Ngayon, suppose, ikaw naman ang iniwan ng asawa. Kung iniwan ka ng asawa mo, hanggang hindi ka nabubiyuda, hindi ka nabubiyudo, hindi ka pwede mag-asawa. Sabi ng Apostol Pablo sa Corinto, remain single and serve the Lord. Maribang mabiyudo ka, maliwang mabiyuda ka. Kung mahal natin ang Panginoon, ang puso natin ibibigay natin sa Diyos. And God will bless us. Ayan po ba? Kaya maraming temptation. Huwag pailanin sa ating pong panahon ngayon. Bata, kalubata, makanda, ito ang ginagamit ng diablo, isa pa. Kahit isang shot lang. Isang shot lang. Isang stick lang. Meron kong pisel eh. Isang big lang. Isang big, naubos yung isang big, magagulok daw, big na dating. Di ba ka? Yan po ngayon ang mga ngayon ang mga temptation ngayon sa mga kabataan. Kahit naman maganda, ganun din. Yan ang mga temptation na talagang ginagamit ng diablo para tayo po'y maho. Kaya be careful, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya naalala ko na sinabi ni Apostol Pablo Sabi niya, I have to please God rather than men. Kasi kung minsan po kaya tayo nagpapating sa diablo kasi doon sa word na pakikisama blues. Kaya nagpapating tayo kasi sa pakikisama. Alam niyo, kailangan natin pong never makipag-compromise. Kaya sabi ko na, nang nakaraang linggo sa preaching, kailangan marunong po tayong bumangga. Mali is mali. Tama is tama. Minsan nagtago tayong bumangga doon sa mali. Pag mali ay mali. Ako ngayon, pag nasabihan kita, mali yung ginagawa mo, hindi ka nakinig, ay pag-pray na natin na isang araw ang Diyos ang siya magbago sa iyo. Kasi I do believe prayer is powerful. Huwag din natin sumpain ang ating kapwa. No? Pag-pray natin sila. Amen po ba? May powerful ang prayer. Kaya, i-please natin ang Diyos, hindi ang tao. At natin ito palagi ang pinagmuulan ng ating yaman ay ang Diyos. Ginagamit lamang ng Panginoon ang instrumento ang ating kapwa. Ngayon sa panahon natin talagang ipiplease na lang, bistulang maganda, magbabaw sa tao para ma-please ka yung tao, para i-bless ka. No. I have to please God rather than men. Pero sa ating kapanalan, even Christians, maraming ganyan. Halos yung bukod, dahil ang tao ito'y mayaman. Halos ang pahinya, dahil ang tao ito'y mayaman. No. You have to please the Lord rather than them. Yan ay tao na mamatay din. Mayaman sila, mawawala yan ang yaman nila. Pero pag prinis mo ang Diyos, forever yan. Hindi nagbabago. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, hindi nagbabago. Ang tao gaano magkayaman, kahit sa isang idlap, pwede niyang kunin yan. Pinatway na rin ang ay, pwede niyang kuhanin yan. Kagaya ng isang mayamang lalaki. Nagpagawa na, mayroon na nga siyang bodega. Abay, umali siya ng madami. Nagpagawa pa siya ng maraming bodega, malaking bodega, nilagyan pa niya. Ang sabi niya, lalagyan ko pa. Lahat ng yaman ko, isa ko dito. Kahit hindi na ako kapakuya-kuya, ako'y na lang ako. Buhay na ako. Pero sabi ng Panginoon,
ikaw na hangal, hindi mo na alam na ngayong gabi, kukuhanin ko ang buhay mo. Ang malungkot, sana po kayong kaluluwa niya, nandun, nagmamakaawa ka siya doon kay Abraham eh. Mahal na Abraham po eh, di ba? Kunin mo naman ako dito, si Lazaro, sabihin mo sa kanya, isaw-saw po tayo dito, isaw-saw lang ng kanyang daliri at ita-iti sa aking bibig kasi sobrang init dito. O, tingnan po natin ang pagkakaiba, ano? Si Lazarus, pulubi, pero saan napunta? Sa heaven. Siya, mayaman. O, saan napunta? Impyerno. Anong saysay? Noted person ka, famous person ka dito sa mundo. Pero pagdating mo sa langit, sa impyerno ka, what's the use of your money? Kaya kung tayo po ay naranig na mananampalataya at mahal talaga natin ang Panginoon, no. Ang gaya ni Shadrach, Meshach at Abednego, we should not bow down to them. We should not bless them. Kasi siya na, Bisaya, Bicol. We have to bless the Lord. Kasi siya yung Diyos, siya pinagmula ng lahat. Siya, kung ipibless natin ang Panginoon, mga kapatid ko kay Kristo, you will enjoy the blessing of God. You are satisfied. Kontento ka kung anong pagpapala na Lord ibibigay sa iyo, kontento ka na. So happy ka. Pero pag ikaw ay nag-aim ng more, ay mag-more ka talaga sa dulo. Morning. Hindi morning na good morning, good morning. Hindi maganda. Ano ha? Ngayon, sumunod na ginagamit anong uri ng weapon ang ginagamit ng diablo para tayo po ay item. Lust of the eyes. Yung ating mga mata. Oo. Ito, isa dito sa ginamit kay David eh. Yung kanyang mga mata, kita niya si Bathsheba, ganda-ganda, sexy, mabuti. Oh, lust of the eyes. Umira, pagkatapos ng lust of the eyes, umira ang breast. Lust of the breast. Pero ngayon bibigyan natin ng emphasis ang lust of the eyes. Tingnan po natin ha. Isang halimbawa dito sa Biblia na natukso at ginamit ng diablo, lust of the eyes. Sino? Si Adan and Eve. Si Adan. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, okay, nakita niyo po ito, ang Garden of Eden, mga anak. Ganda. Inyo lahat yan, ha? Enjoyin niyo lahat ang pagpapala ng kung anong mayroon ang Garden of Eden. Sabi ng Panginoon, kay Adan at saka kay Eva. Pero mga anak, enjoyin niyo lahat. Isa lang ang hindi niyo dapat kunin at pakialaman. The tree of knowledge of good and evil. Yun ang sabi ng Panginoon. Sa gitna ng halaman, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Tungkol sa mabuti at masama. Yun lang. The tree of knowledge. Ang sabi ng Diyos, iyon ang huwag ninyo gaganawin. The rest, inyo na. The rest, enjoyin ninyo. Kasi alam nyo, ang plano talaga sa atin ng Panginoon ay ma-enjoy natin ang pagpapala ng Diyos. Kaya nga ang mga Israelite, gumamit siya ng Moses. Gumamit siya ng tungkod. Ibinigay niya kay Moses yung tungkod na yun para mag-proclaim ng maraming himala at magsasabing, mayroong Diyos na kayang gumawa ng himala. Mayroong Diyos na dadalhin kayo doon sa kanan na mayroon ng pugro na hanggang ber. Mayroon at mayroon. Ang gusto ng Diyos ma-enjoy ang pagpapala. Dito kay Adam at kay Eve, gusto niya ma-enjoy ang pagpapala ng Panginoon, na ma-enjoy natin lahat. From the very beginning, yun ang gusto ng Diyos sa buhay ng tao. Pero, mayroong diablo, mayroong Satanas. Ang sabi ni Satanas, binulungan si Eva. Eva, nakikita mo ba ang bunga niya? Ang sarap-sarap niya. Ganda-ganda, ang sarap-sarap. Bakit hindi mo tikman? Bakit hindi ka pumitas kahit isang piraso at tikman mo? Pagkatapos mong tikman, matitikman mo yung kasarapan niya, patikmin mo rin si Adan. O, tingnan po natin yan, o.
nakinig sa bulong ng Diablo, si Eva. Ito naman, si Adan, nakinig din sa asawa. Kaya kung minsan alam niyo po, husband and wife, even asawa mo nga yan, pero pag mali ang kanyang ipinapagawa sa iyo, no, don't listen to them. Ako nakikinig ang asawa ko ngayon. Pakinggan ko siya kung tama. Papasakot ako sa kanya pag tama. But if I know na hindi ka tama, I'm very sorry to say. Tatayo ako doon sa tama. Kasi ang makakapagligtas talaga sa atin ang Panginoon Jesus alone. Kaya, kung tama, abay, sundin natin. Pero kung mali, wow. Hindi ka magkakamaksala sa harapan ng Diyos. Kung hindi mo susundin, kahit ka may husband mo, kahit ka may wife mo, kung ang pinapagawa sa'yo mali, hindi ka magkamasala. Kakayo pa kung ano yung tama, mapiplease sa'yo ang Panginoon. Ngayon, tingnan po natin. Yun ang naging downfall ng tao. Nagkasala si Eva at si Adan. Kaya ang parusa ng Panginoon, ano ang sabi ng Panginoon Diyos? Ano itong ginawa niyo? Ayaw nang dumating ang Panginoon doon sa Garden of Eden, nagtatako na sila, nahihiya na lumagpakita sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, Adan, Eva, nasaan kayo? Alam ng Diyos ko nasaan sila? Ano itong ginawa ninyo? Na dapat ay hindi sila nag-aanap buhay. Kaya sabi ng Panginoon, babae, magbubuntis ka, maglili ka, magbubuntis ka, at maghihirap ka sa iyong panganak. Lalaki, isinsa na hindi ka magbubukal ng lupa dahil sa ginawa mo, magbubukal ka ng lupa at maghahanap buhay ka para mapakainin mo ang iyong pamilya. Ikaw, Satanas, siguro nakatayo, dating nakatayo, anong sabi? Hinatapang siya at aapakan ng tao ang kanyang ulo. Yun ang parusa nila. Alam niyo po bang si Lucifer ay isang anghel ng Diyos na nilikha ng Diyos na napakaganda. Pero binagsak ka ng Diyos dahil sa ganyang, yung ganyang klaseng espiritu. Kaya ngayon, ay naghahanap din siya ng mga kasama niya. Si Satanas, nasa impyerno. Kaya naghahanap siya ng mga kasama sa impyerno. Malungkot siya doon kung wala siya kasama sa impyerno. Kaya ang gagawin niya, maghanap siya ng mas marami niya mga kasama sa impyerno. Ang heaven, iilan lang. Ang dadaan kasi papuntang heaven, makitid na. O si Sister Sindrel, sabi niya, Pastora, ang daan papuntang langit, makipot na, mabato pa, matinik pa. Ito rin na totoo. Kaya iilan lang ang nakakalakad. Pero ang daan papuntang impyerno, napakaluwag. As in, napakaluwag. Kaya ang daming dumadaan, walang bako-bako. Napakaganda ng daanan. Walang tinik, napakaganda ng dadaanan. Kasi mag-i-invite talaga si Satanas para may makasama sa doon. Marami. Sa panahon po natin ngayon, madami. Kaya nga, kailangan talaga natin maging asin ng sanlibutan, magiwanag tayo, at sabihin natin sa mundo kung ano ang lalang ng Diablo. Kaya, mga kapatid, last of the eyes, nakita mo, hindi maganda doon. Masarap tikman. Ganda-ganda. Social ang dating ko. Pag-bake ako, social ang dating ko. Pero hindi maganda doon. Bigyan mo. Nakita ka. Yung people, babae, kung lalaki ka yung people, nakita ka, hindi naman mananampalataya. O nga, sexy body. Maganda nga siya, pero wala lang sa Panginoon. Ayun ko sa'yo. Mag-pray ka ng para sa'yo, nagdalig sa Diyos. O, di ba ka? O, alam mo ba, marami kayo na Marami kayo natatangayin ni Satanas, kahit lalo mga young people.
Kaya nga HIV, sino ang pinakamagamit HIV ngayon? Young people. Saan nagubuhat yan? Dahil sa mata. Last of the eyes. Kaya nakakapagtubig ng hindi tama. Nakakatitem ni Satan. Kaya tayo, mga parents, ang ating mga anak, kahit puno sa mga pinapanood, ang ating mga anak, baka may napapanood na silang hindi ka nais-nais. Kailangan na mumonitor po natin ang ating mga anak. No? Kaya isa yan sa temptation na ginagamit ng Diablo. Last of the eyes. And lastly, ano ba yung weapon na ginagamit ni Satanas para sa tao, para tayo po'y ma-end niya? The pride of life. Dami na nadadali din dito, the pride of life. Pride can destroy us and lead us in a wrong decision. Pag pinairan po natin ang pride, sisirain tayo dito. It will lead us into a wrong decision na at the end, pagsisisihan mo. Pag pinairan mo yung pride. Ano ang beginning ng downfall ni King Saul? Ang beginning ng kanyang downfall, nung sinabi ng Panginoon kay Prophet Samuel, sa tingin mo kay King Saul na magpunta kayo sa lugar na ito, sa Mount of Ori, para mag-offer ng worth offering. Paghandog sa akin. Pero, sabihin mo sa kanya, hindi siya maghandog. Even though he is a king ng Israel, hindi siya maghandog. Ikaw ang maghandog, hindi siya. Ay, so happy po. Pagdating doon, wala pa si Prophet Samuel. Saglit lang eh. Minuto lang. Binulungan siya ng Diablo. Tingnan po natin ha, binulungan siya ng Diablo. Naku, hintay mo pa ba yun? Eh, propeta lang yun. Ikaw hari. Ay, pwede ka naman hari ka. Dapat siya sumunod sa'yo, propeta lang siya. Ang ganun eh. Ang ganun po ang usapan. Ay, di ngayon eh. Oo nga, ano? Bakit pa siya pakikinggan? Kuya ako hari. Naghandog siya. Paghandog niya, minuto lang, dumating. Si Prophet Samuel, sigaw ni Prophet Samuel, Saul, anong itong ginawa mo? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Bakit ka nag-disobey sa Diyos? It's because of pride. Nakakatawa may pride. Pero we have to limit. Dapat yung pride na yan, hindi tayo ang nasasaklawan. Siya ang ating sinasaklawan. And we will do that by, asking the help of God through prayer, through our devotion. Alam niyo, pag tayo po may devotion, patay ka na sa sarili mo. Kahit ganito ang ginagawa sa inyo na, okay lang. Basta hindi ako magkakamali. Pagtawanan mo ako, okay lang. Basta hindi ako nagkakasala sa Diyos. O, di ba ka? Kaya, tingnan po natin. That is the beginning of downfall ni King Saul. Hindi na nga nalulod sa kanya. Kasi nangyari yung okay na yun. Nung nag-disobey siya, nung automatic nagbigay ng instruction ng Panginoon kay Prophet Samuel. Ano ang instruction ng Panginoon kay Prophet Samuel? Dahil sa kanyang ginawa, okay, pumunta ka na sa sasambayan ni Jesse. At doon, mayroon siyang anak. Sasabihin ko sa kanya, sa iyo. Sino? Thank you. At sasabihin ko sa iyo, kung sino ang ipapalit ko sa kanya as a king over Israel. Doon, pagdating niya doon kay Jesse, ilan ang anak mo? Lahat ng kanyang mga anak ng laki, inaisa-isa.
Hindi yan, wala yan, wala. Hanggang sa wala na. Sabi ni Prophet Samuel kay Jesse, paano ka pa ba anak na wala dito? Kasi hindi nagsasalita sa kanyang Panginoon kung yan ang mangyano eh. Ang sabi niya, mayroon ako, yung aking bunso, nandun sa kaparangan. At inaalagaan yung aking mga tupa. Tinatawag marahil. Pagdating ni David, automatic ang Panginoon na nagsabi, this is it. Yan ano mo, kapamit ni King Saul as a king over Israel. So anong bigyan niya kanyang downfall? It's because of pride. Disobedient to the Lord. Dahil na hindi na-please sa kanya ang Panginoon, kaya siya sinasabihan na ng masamang espiritu eh. Nung bahay na si David, ay binigay ng Diyos sa kanya ang ulo ni Goliath. Umira din ang pride niya doon. Pride and envy. Ano ngayon kung away na si David? Nang laksa-laksa. Pero siya hindi eh. Umira sa kanyang pride. Mga kapatid ko kay Kristo, be careful. Kasi pag hindi po tayo, ang ating po pride ay hindi tayo naging vigilant na pwedeng gamitin ni Satanas para mawasak tayo and it lead us to a wrong decision. Tayo ang talo, mga kapatid. Marami siyang sisirain sa atin. Marami siyang wawasakin sa atin. Pride can destroy your relationship with God and with your family. With God and with your family. Yung relasyon mo sa Diyos, masisira. Pag umira yung pride mo. Yung relasyon mo sa pamilya mo, pwede rin masira. It's because of your pride. Halimbawa, kung ikaw ay may asawa, sinigawan ka ng asawa mo, pinairal mo yung pride mo, hindi mo na siya titipuin. Paano mangyayari? Wasak. Hindi mo na siya titipuin. Ano mangyayari? Pag pride ang pinairal, masisira ang relasyon nyo. Wasak ang pamilya nyo. Hayaan mo ba yun? Talo ka. Isa sa dapat po natin ninyo ang ating pong family. Kasi napansin ko mo, isang inaatake talaga ng diablo ngayon, yung pamilya eh. Kung hindi maging sober, kung hindi po maging vigilant. Naalala ko nga, balik-balikan ko yung sabi ni Sister Elo, Pastora, kami ngayon dito sa aming church. Talagang kami ay mayroong support group. In form of what? Sabi ko kay Sister Elo. Karamihan mga kababaihan. Kami talaga mayroon sa loob ng isang linggo. Wala kami ginawa kundi ipag-pray lang ang aming pastor at ang pamilya ng aming pastor. Yun ang support group. Mga kapatid, maging maingat po tayo sa huli natin ang panahon na ito. Kasi isa sa ayaw na ayaw ni Satanas na makita ay yung pinagpapala ka. Bibigyan din ha? Isa sa ayaw na ayaw ni Satanas na makita ay pinagpapala ka. Ayaw niya lang makita, ayaw niya makita pinagpapala ka na. Ayaw din niya makita na happy ang family mo. Ayaw niya makita yan. Ang gusto niya, rampol dito, rampol doon ng pamilya. Yun ang gusto niya makita. Kaya be watchful, mga kapatid. Pero, ang Diyos ay mabuti. Binigyan pa rin tayo ng Panginoon ng freedom to choose. Ibigyan tayo ng Diyos ng freedom to choose eh. Papipiliin tayo ng Panginoon. Anong gusto mo, anak? Sadness or happiness? Anong gusto mo, anak? Cars or blessing? Anong gusto mo, anak? Heaven or hell? May choices palagi. Hindi nga tayo kaagad may kaliyaan tayo mamili. Pero, kung ang wisdom ng Diyos ay sumasa atin, mahal mo talaga, buong puso mo mahal ang Panginoon, ang pipiliin mo ay blessing. You will not choose the cars. We will choose the blessing. Di po ba? We will not choose the hell. We will choose the heaven, the paradise. Ang buhay na ito may ilang. Hindi ka natin alam kung bukas makalawa, buhay pa tayo. Pero the important is, we know
kung saan tayo pupunta. Ang piliin talaga natin ay paradise. Kasi walang hanggang kaligayahan doon. Pero ang walang hanggang paghihirap doon. Yan ay tunay. Alam niyo, I urge you, brother and sisters in the Lord, basahin po natin ang Book of Revelation. Diyan, kung talagang bago-bago ka palang mananampalataya, first time kung basahin ang Book of Revelation, matatakot ka. Kasi diyan sa Revelation, sa pahayag, pinipicture out na po dyan yung heaven and hell. Anong mayroon sa heaven? Anong mayroon sa hell? Ay kung bago-bagong nagpapasa na talaga at walang nag-explain, may tendency na matatakot. Pero alam niyo po, tayo ay mananampalataya na. Familiarize na tayo dyan sa heaven and hell. I urge you to read the Book of Revelation. Yan, makikita ninyo kung saan tutungo talaga ang soul ng isang tao. Okay, tingnan po natin ha. Sabi ko po kanina, binigyan tayo ng Diyos ng freedom to choose. Sa Book of Deuteronomy, chapter 30, verse 15 hanggang 16. Hindi ko alam kung anong in-encode ni Jemima diyan kanina, pero bilhin ko sa kanya Tagalog. Kaya Tagalog ba? English. Okay, English ang in-encode niya. Pero babasahin ko ngayon sa Tagalog. Okay. Deuteronomy chapter 30, verse 15 to 16. Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Sabi ano? Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan, ng kahirapan at ng kamatayan. Verse 16. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig si Yahweh at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupain ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ayan. Dalawa ang choices, ano? Palaging dalawa. Papipiliin tayo ng Diyos, buhay at kasaganaan, kahirapan at kamatayan. Papipilian tayo ng Panginoon, blessing or curse, heaven or hell. Pero, pag pinili po natin ang heaven, pinili natin ang blessing, kahit saan ka tayo pumunta, you will enjoy the blessing of the Lord. Pag pinili mo ang tama, you will enjoy the blessing of the Lord. Pag pinili mo ang mali, you will not enjoy the blessing of the Lord. Kasi mali. Tandaan natin palagi, ang blessing is not only the form of money. Plenty of money? No. Malawak ang ibig sabihin po ng blessing. Malawak po yan, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya nga, we have to resist the temptation. We have to resist the work of devil. We have to resist. Labanan po natin yan. By what? What is our weapon against the work of enemy? Ang weapon po natin yan ay ano? Devotion. 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 Pray. Pray. Kung si Jesus na nag-fast after 40 days and 40 nights, fasting and prayer, pagkatapos magtingin na siya ni Satanas, ay paano? Si Jesus nagtagumpay. Ay paano? Kung tayo tinitempt ni Satanas, wala tayong weapon against him, hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo nagkakaroon ng devotion, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi nga na tayo na umaattend ng mga cell group, Bible studies, araw ng linggo, palit-lit tayo. What will happen for us? Mga kapatid, may tendency na tayo po'y matempt ni Satanas. Kaya kinakailangan po, ang weapon na galing sa Panginoon, gamitin po natin. Mga kapatid, please, gamitin po natin. Ang gusto ng Diyos, ulit-ulitin ko, i-bless ka. Dagdag ka ng Panginoon, ang pagpapala niya ay ngayon natin. Parang si David.
pinagpala ng Panginoon. Tama, minsan siya nagkamali, pero after doon ay talagang nag-repent siya sa Panginoon at he walked uprightly before God na. Kaya pinadalas din talaga sa kanya ng Diyos ang pagpapala. Ngayon, tayo, mga kapatid ko kay Kristo, we have to live a life that pleases God. We have to live a life that God pleases us. Or that God, that pleases God, I mean, I'm sorry Lord, that God, that we please God. Mabuhay tayo na piniplease talaga natin ang Panginoon. Amen po ba? Kasi pag nabubuhay tayo sa mundong ito na ang Diyos ang ating pong piniplease, hindi ang tao, kalugdan tayo ng Diyos. Ngayon, pag tayo po'y kalugdan ng Diyos, ano kasunod niyan? Tayo pagpapalain ng Diyos. Tanda natin ito palagi, pag kinalugdan tayo ng Diyos, ang kasunod niyan, pagpapala. Pero ang mahirap, pag hindi tayo kinalugdan ng Diyos, anong kasunod niyan? Hindi maganda. Kaya, mga kapatid ko kay Kristo, hopefully, na ang mensahe ngayong umaga, matanim sa puso't isipan ng bawat isa sa atin. Mabuhay tayo sa mundong ito na ang Diyos kasama natin, nalulugod sa atin ng Diyos, at habang may buhay tayo, ay maging ilaw tayo ng sanlibutan ito. Madalas ko sinasabi ngayon sa cell group, pag tayo po'y tumatanda na, dapat tayo ay pabuti ng pabuti ng pabuti. Yan ang ginano ko sa cell group madalas. Pag ikaw ay tumatanda na, tayo ay tumatanda na, dapat tayo ay pabuti ng pabuti ng pabuti ng pabuti. Bakit? Ay hindi mo na alam kung bukas bagay buhay ka pa o hindi. Kaya kailangan pabuti, pabuti ng pabuti. Para mag-indik po natin ay buhay na walang hanggan. At the same time, pag tayo po'y pabuti ng pabuti, ang pagpapala naman ng Diyos sa iyo ay sunod, 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 sunod. Ganun lang po yun. Kaya huwag natin hayaan na si Satanas ay managumpay sa pamagitan ng tatlong uri ng temptation na ito na kanyang ginagamit sa ating mga mananampalataya para tayo po ay ma-distract sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Mahal po ba natin ang Panginoon? Palakpakan na po natin. Thank you, Lord. Oh yes, we love you, Father. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord. Nais kong hilingin ngayong umaga ng bawat isa tayo pong lahat ay tumayo. Buhat sa ating pong pinagkatayuan, hayaan po natin, awitan natin ang Panginoon. Kung may dapat i-repent po tayo, i-repent po natin. Kung kailangan po natin humingi talaga ng forgiveness sa Diyos, humingi tayo ng forgiveness. Kung may ginawa po tayo, ikaw lang ang Diyos ang nakakaalam na ang hindi tama sa kanyang harapan. Please, ask the forgiveness of God. Ask the help of God na makaalis tayo sa ganong sitwasyon. Ikaw lang ang Diyos at kami nakakaalam kung ano ang talagang ginagawa natin sa kanyang harapan. Ngunit ang Panginoon ngayong umaga ay nandito sa ating kalagitnaan. Nakikinig at handang makinig. Handang magpatawa. Habang inaawit po natin ng isang kapitin nagsasabing, I have decided to follow Jesus. Pakipag-ugnayan ka, kapatid ko kay Kristo, sa Panginoon. No one is exempted. No one is exempted. Sa salita ng Diyos, walang exemption. All of us. Ang salita nito ay para sa ating lahat. No one is exempted, brother and sister in the Lord. Buwan sa pastor pababa, no one is exempted. Jesus Christ
Maraming salamat po sa mensahe mo. Oh Yahweh, hindi ko po alam kung bakit yun ang sinabi mo sa akin. Kung bakit yun ang mensahe na dapat mong ipapatid sa aking kalagitnaan this morning. Ikaw lamang ang tanging nakakalam. Panginoong Diyos, tanging dalangin ko, bawat isa sa amin, saklawan mo ng iyong kapangyarihan. Balutan mo ng iyong pangalan mo, Panginoon. Ingatan mo kami lahat, Panginoon Diyos, sa anumang lalang ng diablo. In the name of Jesus Christ of Nazareth, cover us with your precious blood, O Father God. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mapagtagumpayan po namin, O Diyos, anumang temptation sa amin. Lord, tulungan mo po kami. Dalangin mo rin po, Diyos, na mayroon pong pananampalataya. Hayaan mo, Lord God, ang iyong mga anak. Panatilihin ang devotion ng Father God. Panatilihin, Panginoon, may oras na para sa iyo, para magbasa ng Biblia, para manalangin, Panginoon Diyos, para i-meditate ng kinamaman yung salita. Ito ang aming pumangiging weapon against the work of the enemy, O Father God. Holy Spirit, I entrust it to you, Father God, each of every one of us. Please, help us. Please, guide us. Maraming salamat po, Panginoon. In the name of Jesus Christ of Nazareth, pagpalain mo ang iyong bayan, O Father God. Guide us and protect us, Father, against the work of enemy. In Jesus' name I pray. In Jesus' name I pray. Everybody says, Amen and Amen. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid ko kay Kristo. Magandang umaga po muli. Manaya na po tayo makakaupo at muli ang